May update na ni Ate Pekka eh. Ano? Tungkol saan? Doon sa pinatay. Ay, oh my God. Na ganito na yung update. Ito sabi ni Kelvin Solcap. Anak ko pa naman, hating gabi naglalakad pa sa daan. Silang ang mag-isa halalo. Sunduin nyo. Tapos, Sunduin nyo. pwede ng hapon. Alam nyo, pagka pumunta kayo sa lokal at magwala kayo doon, hindi mo magwala. Pero, i-insist ninyo na pauwiin, wala sila magagawa. Wala. Oo, yung ipakita ninyo na galit kayo at kayo ang authority sa pamamahay ninyo. Na gabi na, yung anak ko, maglalakad pa yan ng gabi mamaya. Ngayon ko na susunduin. Ilabas ninyo si neneng ko. Mabait yung si Roxanne, sir. Wala naman akong alam na kaalitan niya. Masayahin niya na bata, sir. Hindi yan, ma-friendly pa yan. Hindi yan, wala akong alam na na kaaway niya, ganun sir. Nabigla po kami din kasi eh. Kasi nung tumawag itong manugang ko sa akin nung Friday ba yon? Friday. Sabi niya, umuwi siya galing ng trabaho. Tapos alas 7 yung tumawag. Sabi niya, mama, nandyan ba si Roxanne? Sabi niya, wala anak ko, bakit? Kako naman. Mama, hindi na siya umuwi. Alauna siyang nag-out sa trabaho niya. Tapos nga hindi na umuwi. Kaya tinatanong ko po mama kung nandyan. Sabi niya, wala anak ko. Wala dito si Roxanne. Hindi naman tumawag sa akin. Hindi naman nagchat-chat sa akin. Kako. Tapos yung time na yun, ma'am, tinawagan namin yung niya, si number niya. Hindi ko na siya makokontak, ma'am. Sabi ko dito sa manugang ko, anak ko, kasi magdamag yun sir na hindi na umuwi eh. Sabi ko, 8 o'clock or 9 o'clock anak ko, kunin mo ako dito kasi sa boarding namin kasi wala akong sasakyan, sabi ko po. Basta, sabi niya, bakit? Hanapin natin si Roxanne anak ko kung saan siya pumunta. Sinabi ko yun sir. Tapos sir, nung pumunta naman itong manugang ko, sinundo ako. Hinanap namin sir siya. Ngayon, nung time na yun, yung alam ko na pinuntahan, pumunta kami doon. Hindi namin din nahanap, sir. Hindi pa po, hindi kami nagtawagan, ma'am, kahit nga po chat or tawag, hindi ko na siya makontak, hindi rin kami nagchat-chat, ma'am. Kasi po, sir, nung may nagsabi sa amin na niipost na bangkay po, tinatanong po namin kung sino yun. Sabi nila babae po. Ngayon, nung nalaman namin na babae, pinuntahan po namin. Nakita namin, yung sinabi nila sa amin na impormasyon, babae. Sabi nila sa amin po. Kaya, sabi ko na baka naman yung anak ko na yun, kako naman po. Kaya ayun sir, nung time na yun, siyempre nag-aalala na lang yung asawa niya. Hindi na namin alam kung ano po ang doon kasi yun nga parang na-confuse na po kami. Sinabi ko ay kung kutob ko na noon sir, baka naman po yung anak ko na yun. Sabi ko po. Ngayon, umuyak na po ako. Ngayon po, nung time na yun, sabi ko sa anak, sabi ko dito sa manugang ko, kung hindi natin kung hindi siya, paano na, sabi ng asawa niya. Sabi ko, nakita na pangalan nito, nakita namin yung niya. May senyales po ako kasi sa kanya kasi anak ko po may siya dito, balat. Sapay ko sinuman bilang tinang kasta iti anak ko, kit sapay ko mata parang kinibaganan no sin mo isona, kin pananagutan na kumami tinaramid na ti anak ko. Kasi ti bakmit ma'am, kasi sobra ti inaramid da kanya na ma'am. Haan nga, kami matanggap ma'am, yung inaramid da kanya na. Andiyan lang mamahan ko pa'y maibaga ti kwatangal, siyempre confused kami pa'y ma'am. Sapay ko mata makonsensya kasgay nga isinapit anak ko makonsensya mit ko maiso na tawan ti amumi nga nadagsin nga basol na. May update na ni Ate Pekka eh.
Ano? Tungkol saan? Sa pinatay. Ay, oh my God. Na ganito na yung update. Ayun ako lang nabasa rin. Ang development nyo guys ay meron na silang lead na inusundan. Kung sino ang suspect doon sa case. So yun maganda. At least meron ng linaw kahit paano. In the coming days, meron ng possible na magandang resulta if ever. At magkakaroon ng linaw kung ano naging motibo sa pagpatay. Kasi yung isang araw, wala pa eh. Pero linawin natin, Adele, kasi maraming sabi-sabi na lumulutang eh. So, hindi siya, ayon din sa narinig ko sa'yo kanina, hindi siya nakadalo ng day 1 ng SPBB. Di ba? Correct? Yun ang theory ko, no? Theory mo lang. Theory ko lang yun. Wala pa naman tayong facts doon based doon sa mga nakalap ko informasyon. Kasi ganito ang senaryo. Based doon sa interview doon sa asawa, tsaka doon sa nanay, December 19, tanghali, nag-half day lang yung si Roxanne, no? Kabaraka ba yung niya? Yung si Roxanne. Paalam siya ng tanghali, half day. And December 19 kasi SPBB yun eh. Day 1. Most of the SPB nagsisimula, di ba, mga 4 p.m. ba? Tama? 5? Siyempre, prepare pa yung diba? Half day yung usually yung off, di ba? Yung pag nag-half day ka, 12, di ba? 1 ng out mo. And yung kasing lugar niya, ito kasi si Roxanne is messenger siya sa isang bangko yun ang kanyang work, no? And nakabase yan doon sa Kauwayan City. Tapos taga-Kauwayan din to si Sis, no? Papaalan siya mag-half day, then that time kasi SPBB nga, di ba, to day 1 ang paalam niya doon sa OIC na papunta sa Ilagan City dahil sa mahalaga siyang gagawin. Pero hindi na detalye kung ano yung mahalagang gagawin, sabi. Pero ang nangyayari, yung from Kauwayan kasi to Ilagan City at Page, kung titignan mo dun sa mapa, nasa almost 40 kilometers eh. Sa 40 to almost 1 hour ang biyahe. 40 minutes, 1 hour, ganyan. Pero, ang nangyari, natagpuan yung bangkay ni Roxanne sa Gamo, Isabela. So, nasa in between. Lumalabas parang kinidnap muna. Hindi natin alam, pero kung titignan mo kasi yung pattern kasi, parang lumalabas, hindi na siya nakarating ng Ilagan eh. Kung Ilagan talaga siya pupunta. Kasi sa Gamo pa lang, sa Gamo natagpuan yung katawan niya. Yung Gamo kasi, yung Gamo Isabela, in between ng Ilagan at ng Kauwayan. Right mo? So, nga siya parang lumalabas nga niyan. May either inabduct siya, meaning kinidnap siya, or meron muna siyang kikitain sana na tao na doon pa lang sa kalagitnaan hindi na sila nagkaigi. Parang ganun yan. Yun lang ang possibility nun na din. Kung bakit So lumalabas nga hindi talaga siya nakadalo ng first day. Nagtanong din tayo doon sa Isabela kung kilala nila to si Roxanne. Hindi pa nila kilala. Yung mga napagtanungan ko kasi nga bagong member pala to. Parang I think 4 months pa lang. Yan bro. So ang nangyari ay noong time na SPBB 1 na yan, day 1 na yan SPBB, ang malaking event, diba kasi sa mga provinces, tinitipon na nila sa malalaking venue, diba? Yung kanilang SPBB. So sa Isabela kasi, ang venue nila ng kanilang SPBB doon sa ginanap sa Echagüe State University sa Isabela. Ngayon, yung Echagüe State University na yan, located po yan, southern part ng
Kawayan City. So almost nasa around 11. Yung Ichaki kasi another ano yun, place from Kawayan. So nasa southern part yan ng Kawayan City. And nandun yung event nung SPBB sa university na yon. Pero yung Ilagan City na pinaalam ng si Roxanne, sa Ilagan City, panorte naman yon. So kung saan natagpuan yung bangkay ni Roxanne, nasa sa Gamo, Isabela, nasa north part ng Isabela. So parang kung titignan mo, mukhang hindi siya talaga nakadalo ng SPBB. Kasi hindi siya going to hindi siya going south eh. Ang paalam niya Ilagan, tapos takon yung bangkay niya sa Gamo City, Gamo Isabela. Unless papunta siya ng Tiagi talaga, punta sa SPBB, doon siya inabduct, pinatay, then tinapon na siya sa Gamo. Di ba? Pwedeng ganon. No? Pero hindi Kasi na natin yung alam mo mas leaning ako doon sa nakidnap siya. At yung inabduct nga siya, tapos pinatay siya, tapos tinapon lang siya sa Gamo. Bakit Kamo? Kasi yung mga based nga doon sa mga injuries hindi yan random attack. Yan, personal vendetta yan. Yung mga ganyan, very close na mga intimate injuries, very close at saka very yung particular ganon. So I'm leaning towards doon sa na-abduct siya somewhere, siguro papunta nga siya sa sa Pasalamat. At may umabang siguro sa kanya, ganon, or nag-stalk. Tapos tinapon lang siya dun sa sa wherever na nakita siya. Ganon. Tsaka yung pero di pa rin natin naalis yung pero kung yung yung mga sasabi kasi baka natin galing na uwi, diba? Hindi it doesn't look like it doesn't look like na nakadalo siya kasi makikita mo naman yan sa sa activity na history ng niya. Kung may cellphone siya, makikita yan Adel sa Alam niyo ba yung mga cellphone niyo sa Google Maps? Kung hindi niyo ita-turn off yung yung kung saan kayo nagpunta, may trace kayo kung saan kayo nagpunta. Ako meron nakita ko yung na-discover ko yun nung nagbabike ako noon na kung ilang kilometers yung na-bike ko sa buong araw. Pati yung paglakad ko, pati yung sinakay ko sa sasakyan, sa bus, naka-record yon sa Google Maps na na metadata So madaling makuha kung makaka-recover nila yung device. Maliban na lang kung ninakaw yung device niya tapos tinapon sa kung saan. Pero kahit pag na-recover yon, evidence pa rin yung kung saan siya nawala na eksakto. Mapipinpoint kung saang lugar siya inabduct. Ganun. Medyo mababa na yung possibility na nakadalo siya considering na kino-confirm ng mga taga-Isabela na hindi nga daw ipang-attend. Saka yung based sa statement kasi nung asawa sa nung nanay, nung time na nag-out siya sa work, hindi na siya kumokontak, makipag-communicate. Tapos, nung hanggang sa gabi na, nabot na ng alas 6, hanggang alas 8, wala pa rin, hindi na rin makontak yung cellphone ng sister. Hanggang sa nung 8 p.m. na, nag-decide na itong asawa
na magpasama dun sa kaya ng binan na hanapin. Saan sila Hanapin naghanap? Na ano ba nila? Nasabi ba kung saan sila naghanap? Walang sinabi kung saan pero of course, there's a possibility na pumunta rin yan sa mga lokal. Sa lokal? O pumunta yan sa venue, of course, tanong-tanong na yan. Kaya doon pa lang makikita mo na talagang possibility hindi na to nakarating doon sa SPDB kung papunta man siya doon, or bago yon may kinita mo ng iba bago nagpunta ng SPDB. So hindi po yun ang medyo hindi klarado. Kasi imagine in a broad daylight gagawin yung ganito. So, parang may personal yung the way Personal yan? yung pagkakapatay sa kanya parang hindi siya Hindi random. hindi random o tsaka siya medyo may pagka-personal ang dating dahil imagine mo binuhusan ng asido yung sinunog daw yung mukha I don't know if asido yon nasunog or intendedly sinunog then may sugat din yung dibdib na bahagi ng biktima may mga sugat tapos may binalutan ng plastic tinali and then may nakalagay pa doon na pokpok ako at addict doon sa may malaki yung galit ng tao na nagtumba rito sa kapatid kasi sa Roxanne para gawin yun considering babae ito Ate Pecha Oo. Ayan. So I think hindi siya random. I think intentionally talaga namin. I think may personal. In-stock siya. Kasi nga, di ba, pero ito ang nakakapagtaka. Paano kaya nalaman na mag-half day lang siya sa work kung in-stock siya? Baka nakikipag-communicate pa siya dun sa Dapat mahalaga, ma-recover yung device niya kung nasaan. Saka sino yung huling kasama niya? Yeah. Saan siya galing? Saan siya sumakay? Yeah. Baka may sumundo sa kanya. Diba? Dapat ipasabina yung sa telco yung last known location ng kanyang device. Posible ginagawa yun dito Adele sa Canada. Bawa bigla ako nawala ang gagawin lang naman kasi hindi na recover yung device ko. Ang gagawin naman papasabihin na nila yung phone records ko sa Bell. Gusto malalaman kung saan ako approximately yung area huling may activity. Kung tumawag ako, nag-text ako, ganon. Malalaman, mananarrow down yung investigation, yung search or nila yung kung sinususpechahan nila yung isang tao, ganon. Mananarrow down. Ang mahirap kasi niya kung nakadalo pa yan siya, as nangyari yung incident, nung after, di ba? Kasi hating gabi na di ba? Pero Adel, kahit hindi siya kahit hindi siya nakadalo, the fact na nag-half day siya para makadalo, factor pa rin yun. Baka buhay pa siya kung hindi siya na lang dumalo. Tinapos niya na lang yung whole day, work niya. Baka hindi sila nag-cross path nung saan rin. Yun na rin naisip ko kasi baka ang nangyari doon, pero bago kasi medyo malaki pa yung time na pwede niyang i-spend outside of work. Kasi kung halimbawa ang activity is 4 or 5, di ba, yung SPBB. So imagine mo yung 1 to 4 na yon. Ano ba yung kauwayan to
Echage University. Almost 11 kilometers lang, 10 minutes, 10 to 15 minutes, andun ka na eh. So I think yung ano niya, yung available time niya na yun, baka nilaan niya sa iba na mayroon siyang limit or ka-meeting. Yun lang. Kung kinita niya yan, eh, magmimi talagang landas nila regardless kung dumalo siya at hindi. Oo, Correct. kung nakikipag-communicate siya na tara kita tayo. Ganon. Oo, parang I think yung available time niya ng time na naman ano, mahapon, yung malaking factor na ano, yung nangyari yung training. Kaya nung bandang late afternoon, hindi na siya nakikipag-communicate, hindi na siya mag-contact, hindi na siya, ano, hanggang sa inanap na siya nung bandang alas 8 ng gabi. Ano, kasi mahirap din parang paniwalaan na nakadalo siya. Kung hindi siya nakikipag-communicate. No? Kung sabi mo na lobat lang siya, I don't think na hindi niya gagawin na i-reach out yung asawa niya, yung nanay niya. Na alam niya maghahanap, di ba? O po, gagawa siya ng way na i-charge niya yung phone, di ba? Or makapag-advise siya na nandito ako, lobat na ako, di ba? Oh. Di ba? So, kasi may mga nababasa ako nagko-comment na isibisisi daw siya, ano, ating gabi na nakaka-uwi. Kaya siguro daw na-distract yung ano. Well, hindi pa natin inaalis din yung idea ng gano'n, no? Pero para sa akin, may possibility pa rin. Oo, Yan may possibility pa rin. Kasi, ano pwedeng umuwi ng hating gabi, na-abduct, tapos kinabukasan na siya itinapon. Diba? Or later in the night. Ganon. So, oo, possible. Pero alam mo, maano naman yan sa medical examiner, yung approximate time of death. Oo. Ang katawan kasi ng tao, by the hour, nagbabago yan eh. Kaya, ma-approximate mo kung kailan siya namatay. So, kung lalabas doon namatay siya ng hating gabi, or past ng hating gabi, pwede mong hindi mo pwedeng i-rule out yung galing siya sa sa first day. Ganon. Pero kung patay na siya before pa ng gumabi, yun na-abduct siya ng before siya nakarating ng lokal. Ganon. Kasi parang ang possibility talaga niya kung in-abduct siya, kilala niya yung sinamahan niya. Kasi kung parang posibleng i-abduct ka in a broad daylight, ito. Tapos city pa yung Hindi, kasi kung kilala niya, yun, isa pa, Adel. Possible na yung umabduct sa kanya, kilala niya. Para ma-abduct ka ng broad daylight. Oo nga. Hindi ka talaga, hindi pwedeng sasamahan mo, stranger. Stranger, yeah. Oo. So, kilala niya yung abductor. Oo, yun na nga. Kilala niya abductor. Malamang yan na nakita na ng mga pulis yung sumundo or pumake up sa kanya, sinakyan niya. Kasi may lead na yung PNP. Dapat kumpiskahin na yung cellphone ng tao na yun. May lead na po ang PNP. So, magawa na lang ng follow-up reporting ngayon. At baka the coming days, naglabas na sila ng kung sino yung suspect regarding dyan. Diba? Wag lang sana, isip ko wag lang sana baka mamaya MCG ay yung involved eh. What do you mean? Yung, kasi yun SPB Day 1, di ba? Paano malalaman na siya?
Ah, like ano, from MCGI, nakakilala niya sa MCGI, ganon. Oo, sumabay siya, Mm. sumabay sa sakyan, di ba? Ah, Tama, gano'n. oo, possibility pa rin yun. Oo. Pupunta sila ng SPBB. Merry Christmas, Lim Eugene. Tapos, obsessed pala sa kanya. Ganyan, yung, di ba, hindi natin alam eh. Or baka mamaya, meron siyang talagang nakaaway before. Affair? Kala ko Nakabangga. affair eh. Hindi, Pero, sabihin mo gano'n, no? With respect pero to bakit mga ano, yan. hindi ba Pero ano possible yun? yun Possible yun, di ba? kasi 4 months Affair. pa lang siyang kaanib eh. 4 months pa lang siyang Kasi, kaanib. biruin mo, para sabitan ka ng ano, pokpok ako, wag akong tularan. Ano yun? Very intimate yun. Mm. So, ano, parang affair, it looks like affair to me. Hindi Para naman. gawin yun. Baka naman affair or kasi may mga nabalitaan tayong mga sinalvage, ganyan din, di ba? Tapos may nakalaki Oh, na addict ako, ganun. May involvement sa oh. drug. So, yung mga angulo na yun, tinitignan din ng PNP yan. We're not saying na may ganung connection, no? Pero, yung um, yung pangyayari na ganyan, medyo personal ang dating, no? Yung pagkakapatay. Utang or affair, sabi ni Jerish. Pwede. Utang. Pwede yung utang. Pwede rin. Oo. Pwede rin, di ba? Nagalit, sobrang galit, di ba? Alam mo yun? Sobrang Pero parang masyadong no? Papatay ka dahil sa utang lang. Alam ko pag utang hindi ganyan ka personal yung yung injuries. Pag utang, Okay lang. execution lang yan or torture. Torture. Na bugbog ganon, hindi susunugin pa, yung may saksak, may Tsaka yung indication ng uh, sinunod yung mukha tapos may tama yung dibdib, may sugat yung dibdib. Diba? Ayun, mga indication na something sa galit na. Oo. Crime of passion, ganyan. Oo, yan, parang crime of passion. Di ba? Ano meron sa amin ni Inner Thoughts? Yung mga yung mga meron pang mahal sa buhay sa loob pag ganito ang mga pwede nyong gawin. Pag gabi na, sunduin nyo na. Oo. Oo, sunduin nyo na. Oo. Kasi hodang di pa tapos. gusto gusto mo bang Gusto mo ba na ang balita na lang ang makarating sa'yo? Na meron kaming natagpuan na babae, nakabalot sa tarp? Oh, gabi na, sunduin nyo na. Or, alam mo yung yung app na, si Childlike yata, alam niya yun yung app na matitrace mo yung, kung nasaan na yung parang tracker. Kung nasa na yung family mo, anak mo, ganyan, asawa, kung nasa na sila, para ma-monitor mo kung saan ba nagpupunta, alam mo yon kung uuwi pa ba, di ba? Ay, shoutout kay hindi, shoutout kay parang Edwin Cobales, no?
Well, Malasa Kayo Adele, Merry Christmas to all. malasakitin natin na lang natin yung mga fanatic na kapamilya natin, ano? Kasi hindi naman sila pagmamalasakitan ng iglesia nila eh. Akala lang nila yun na mahal sila ng kuya, may pakialam sa kanila yung kuya, no? Akala lang naman nila yun eh. Ang dilulo na sila, no? Okay, mga na-brainwash. Pero syempre, may sisi ka pa rin na bandang huli na hindi mo sila kinamusta, hindi mo tinrack yung mga movements nila, hindi mo sila sinundo. Kaysa naman humantok pa doon, dapat yung mga may fanatic pang mga nasa loob, kayo na ang magmalasakit. Hindi naman sila pagmamalasakitan ng MCGI eh. Ang malasakit ng mga yan, yung PR, yung propaganda. Yung may camera, yung may share nila sa social media, yun ang malasakit ng mga yan. Pero yung totoong, welfare ng mga pamilya ninyo, mga anak ninyo, isipin nyo na lang, babae, na mga dalaga, right? Kahit lalaki pa, kung kabataan naman, di ba? Meron nga yung lalaki na binata, natagpuan din yun, di ba? Kung isipin mo yun, yung ba na malasakit yun, kaya yun nagkaganon, wala namang pakialam kasi sa kanila eh. Ang mahalaga, may SBBB sa ganitong oras. Yung nakaraan, Alam diba? nila sa safety nyo. Meron na tayong info na, meron na tayong na-receive na balita, di ba? Na pinost din natin yan na namatay na MCJ member, di ba? Oo. Yung nandun ng baha, na inanod ng baha, yung sinasakyan nilang electric bike ba yun o tricycle? Somewhere in Nueva Ecija ba yun? Something no? Basta dyan sa main part ng Norte, North Luzon. Ganun din yung case nun. Dumalo, din nating gabi na, komo yung driver, matanda, malabo na mata. Siguro hindi niya na, although alam niya may ba, pero siguro, pa rin, kung sa kagustuhan makauwi, nilusong yung baha. Hindi nakayanin yung agos, natangay sila dun sa sa creek, hanggang sa inanod sila hanggang dun sa ilog, sa gilid. Ayun, dalawa sila patay na MCGI. May nakaligtas yata isa. Puro MCGI yun. Galing ng Makati po. Pustahan tayo yung isang nakaligtas na yun. Nagpasalamat yun sa pagliligtas. Parang nakalimutan niya yata na yung nagligtas sa kanya, hindi na iligtas yung kasama niya. Pero I don't know. Balas sa buhay niya. Pero ang ang mentality pa rin doon, Adele, namatay naman sa tungkulin, sa pagganap ng tungkulin, di ba? Oo. No regrets. Oo. Yun, kalooban yun. Basta galing ka sa mga sa kanilang mga gawain, aktibo ka, ay anything will happen to you na look bad, ay salubutin mo yun. And you have to be thankful. So, ganun yun. Yun ang kanilang dyan. Interpretation dyan. Ito sabi ni Kelvin Solcap, anak ko pa naman, hating gabi naglalakad pa sa daan. Silang ang mag-isa halalo. Sunduin nyo. Alam nyo, pagka pumunta kayo sa lokal at magwala kayo doon, hindi mo magwala.
Pero i-insist ninyo na pauwiin, wala sila magagawa. Wala. Oo, yung ipakita ninyo na galit kayo at kayo ang authority sa pamamahay ninyo. Na gabi na, yung anak ko, maglalakad pa yan ng gabi mamaya. Ngayon ko na susunduin. Ilabas ninyo si neneng ko. Yun. Titigas ninyo, magulang kayo eh. Palagay ko kung yung yung napatay na yun na ginabi, palagay ko kung may babalik lang nun, sinundo yun, Adel. Kung yung may babalik lang, susunduin yun para hindi lang magkaganon. O bakit nyo pa aantayin yun? Sunduin nyo pagka late na. Kasi hoda hindi pa tapos. Wala namang magmamalasakit sa mga family ninyo kundi kayo eh. Hindi naman sila pagmamalasakitan ng pamunuan eh. Ang gusto ng pamunuan at wala rin naman silang pakialam kung hindi rin sila makakumpleto kasi ang ending lang naman yan kailangan may mag-abuloy eh. So kung pag sinundo nyo, lumitaw kayo sa lokal, at sabihin nyo na hindi ako alis dito at hanggat hindi nyo pinapalabas yung anak ko, alam mo pag hostile na kayo, palalabasin din kayo nun. Oo, kasi hindi naman na kayo, palalabasin na rin naman yon. Hindi naman kasi kayo, member na eh. Pag hindi na kayo member, hindi na nag-a-apply ang rules sa inyo. hindi na sila ang boss ninyo. Pagka ayaw nilang ilabas, lalo na pag nasa poder nyo pa, bata pa, menor, ayaw nilang ilabas, ireklamo nyo sa barangay. Kasi bawal yun. Bawal yun na may yun eh, Adele, may violation yun, Illegal detention. Illegal detention yun eh. Yung hindi mo palalabasin, payayaunin. Dapat you can freely go in and out. Lalo na anak mo, menor, ganon. Kung ako sa inyo, sabihan nyo na, pag yang pasapasalamat na yan, hinating gabi, I don't care kung hindi pa kayo tapos, nandyan na ako sa sa gate ninyo. Mag-gate crash ako pag hindi ka umuwi ng Lagyan nyo ng curfew. Bakit yung mga anak ninyo nung nababarkada, pumupunta sa saan-saan, nagagawan ninyo ng curfew. Bakit pagka ngayon, MCGI, na pauuwiin nila ng hating gabi, alam nyo naman na pauuwi ng hating gabi, hindi nyo malagyan ng curfew. But nangyari, di ba? Ba't nawalan tayo ng kapangyarihan sa mga anak-anak natin? Dahil Dahil sa MCGI? Oo. Pagka welfare na ng mga mahal natin sa buhay, may put your feet down. Put your foot down. Kayo ang tumapak sa preno. Anak nyo na yan eh. Magulang nyo na yan eh. Lalo na yung mga matatanda. Yung sabi nga nito ni Malaya, naisip ko ngayon yung mga oras ng gabi na uwi namin. Ngayon ako natatakot dati, naiisip yung danger. Dati kasi, kasi yung mga mangyayari kasi sa NCGI, lalo na kalimbawang kasi sinasabi nila, di ba, pagliligtas ng Diyos, wala naman doon na disgrasya, so for so many years, na kahit hating gabi na umuwi, awa ng Diyos, ligtas naman daw yung mga kapatid. Actually, ang totoo niya, marami pong mga cases Maraming mga cases, hindi lang nila nababalitaan kasi news blackout. News blackout kasi yung mga ganyang cases. As much as possible na po pwede nilang i-keep nila yan. One good example,
Yung nangyari pahalakulan sa Apalit. Imagine mo, nandun na mismo sa Apalit na napaka scandalous nung nangyari, di ba? Napaka-grabe ng krimen. O, Pero ang tindi they ng try news their best blackout, na, ano? i-conceal yung Di, ano na yun. di I-conceal ba? yung Mismo issue yung na mga yun. nandoon na sa, yung mismo yung mga nandoon dumalo sa chapel, hindi naman nila lahat alam kung ano nangyari. Correct. Oh, di ba? Alam mo, kung di nag-leak sa atin yan, si Petsa, wala niyan. Wala makakalam yan. Di ba? Oh. Hindi, makakarating ba sa media yan? Hindi rin. Di ba? Kasi although merong blatter report yan. Pero minsan, na-overlook na yun ng mga media, lalo na ng mga local media. Kung hindi naman naiikutan yung presinto ngayon, no? Mapalit, especially. Pero, kung hindi nag-click sa atin, there's a possibility talaga totally, walang makakaalam ng marami. Unlike ngayon, di ba? Na publicize online, sa mainstream media. Kasi nga, na-expose natin, di ba? Niya ang marami po mga cases na nangyayari na mga untoward incidents. Hindi na lang po talaga na pamatita o nare-report. Dito lang sa lugar namin, ang dami na eh. May mga nagdidisgrasya, may mga... Alam mo, Adele, hindi naman masama na papag-ingatin natin sila eh. Masama ba yon na sabihan yung mga parents na pagkahating gabi na, kung hindi pa umuwi yung mga anak nila, sunduin? Di ba ganyan ang matinong magulang, di ba, pagka nababarkada, sinusundo yung mga, bakit ngayon, komo lang ba nag-MCGI, hindi mo nasusunduin? Ha? Ako nga yung nung di pa kaanib yung mga parents ko sinusundo ako ng parents ko sa party ng boss ko. Sa boss ko kami nag-party. Sinundo ako ganun kasi talaga yung parents Ganun bakit pagka MCGI hindi mo nasusunduin? Ano yan? Suddenly ba? Suddenly ba? Na wala yung danger? Nag-i-illusion lang kayong mga kung ang tingin ninyo, na may may sabi nila, may nagbabantay daw. Bahala kayo kung ganyan pa rin ang isip ninyo, na safe, como NCGI safe, na hayaan ang hating gabi sa labas. Bahala kayo kayo lang din naman ang sino ba magsisisi sa huli, no? Pag hindi nakauwi. Tsaka yung gobyerno nga, diba, yung mga munisipyo, city, may mga nilalagay nga silang safeguard like curfew, para protektahan yung mga kabataan, yung mga bata. 9, 10 p.m., bawal nang lumabas, bawal na makita sa daan. Tapos, ikaw, iglesia ka, alas 11, alas 12, pauwiin mo yung mga miyembro mo, this oras ng gabi, hindi naman lahat yan, mga adult na, di ba? May mga minor dyan, mga bata dyan, mga teenager dyan. Di ba? Imagine mo yung risk na yun. Yung palibasa kasi itong mga aminado rin naman sila, Adele. Aminado rin naman sila, Adele, na may mga mangilan-ngilan na may masamang loob sa sa loob ng iglesia nila Mangilan-ngilan, 'di ba? Aminado sila, 'di ba? Sabi nga nila may batong natatago no? O ngayon, alam mo nang may batong natatago pala, no? Tapos yung mga bata, ayaw nyo pang pauwiin ng tama sa oras. May batong natatago pala diyan kasama ng mga bata. Tapos yung ang magpapauwi kayo this oras.
Eh, para kayo masira ulo. Baka wala kayong kayong walang cares. Itapon nyo na lang yung MCGI cares nyo sa basurahan, ganyan lang din pala, no? Na alam nyo na nga na may predators. Alam nyo na na may danger Tapos magpapauwi kayo this oras. Sira ulo. Correct. Doon mo makikita wala silang they really don't care about the safety of their members. Kasi malibasa kasi itong mga ministro diyan, yung mga leader diyan, mga royal family, may mga sariling sasakyan na kahit pag umuwi sila ng hating gabi o madaling araw, diba, they can travel and go home safely. Hindi na kailangan mag-abang ng sasakyan, ng tricycle. Meron sila mga unit dyan sa loob ng compound, hindi na kailangan lumabas. So, very convenient sa part nila. Hindi nila alam yung mga miyembro na nasa isolated area. Alas 11, alas 12 ng gabi, pahirap pa ng mga sasakyan, ang dilim ng daan. At isa pang issue dyan, Ate Pechay, not only yung safety, yung concern, but also yung expenses. Diba? Kasi pag more na, yung maghating gabi na, mas tumataas yung mas mataas ang pamasahe. Di ba, nagiging doble, triple ang pamasahe kasi wala nang pila yun mga tricycle or jeep, multi-cabs, diba? Pero most of the time, tricycle talaga. Wala nang wala nang napakalimitado na ng pasahero kaya yung mga isang tricycle driver napipilitan silang taasan yung pamasahe, yung bayad. Kaya pa rin yan? Additional cost sa mga miyembro. Bukod pa dyan yung pagod, yung puyat sa mga miyembro. Kinabukasan, hindi ka na productive kasi puyat ka. Di ba? Yung asikaso yung mga anak mo. Pag-uwi mo ng bahay, pagod ka na. So, daming nako-compromise hindi lang po yung safety, yung security ng mga members. I don't know kung may mga ganyan pa bang Ate Petty ngayon ng mga religious organization na nagpapag-uwi ng hating gabi. Parang MCGA lang yung nakikita kong ganyan sobra yung di ba? Oo. So, as far as I know, oo, sila lang. Kahit ang INC, hindi rin nagkakaganyan na sobrang late. Hello? Dinig kita. Ganun ang nangyayari, di ba? Nawawala na sila sa wisyo. Adel, sa kakaano nila. Yung overzealous. Ganon. Nawawala na sa sense. Yung, nawawala na sa hulog. Papauwi ka. Church lang, papauwi ka hating gabi. Si Raul. Para sa akin yun, napaka napaka, you're asking for trouble. Ganon. Kabubuhan yun yung samantalang nag-ano ka na ang tema ng preaching mo pag-ibig, care, ganyan. Tapos ang magpapauwi ka hating gabi. Para sa akin yun. Walang sense yun. Yung ganon. It doesn't make sense to me. Lalo na ngayon Ate Pechay na iba na yung lifestyle ng tao, iba na yung trend ng work environment. Ang bilis na ng facing ng
ano ngayon eh, ng buhay ng tao eh. Kung dati ang trabaho lang madalas ano eh, 8 to 5, di ba? Most of the time, ganun. Eh ngayon may mga night shift na eh. Di ba? Na work eh. May mga work na hindi na siya specific sa 8 to 5. Di ba? Tapos, may mga policy ngayon na ang leave mo ganito lang, ang off mo is twice a month na lang, once a month, di ba? O minsan, ang off mo hindi lang Sunday, hindi lang Saturday. So, ang daming mga changes, no? Na very conflict sa schedule ng MCGI. Kaya, dapat i-take into consideration din yung pamunuan ng MCGI. Unless yung mga fanatic dyan, may mag-isip-isip din kayo, di ba? Kung healthy ba mag-stay dyan sa MCGI o hindi. Because of the conflict ng mga pakakatipon dyan. Yun nga yung sinasabi ko kagabi at Peche na isa yun sa factor ng yun, yung masasabi ko na parang hindi transparent sa mga umanib. Yung schedule na kanila pagkakatipon. Oo. Hindi nila, Nagugulat na lang. Yung iba hindi nagugulat nila- na lang. Madalas pala, 3 times a week pala to. Yung isa, nagulat nga, na ganito pala katagal to. Diba? Maghapon ka na lang. Uwi ka naman, tapos every week ganito. Diba? Ang daming, marami surprise. nasosurprise kung bakit they were trapped na nasa loob na sila. Trap na sila, hindi na nila alam na ganun pala yung pagkakatipon. Ang haba pa. 3 times a week. Tapos, meron pang quarterly. Pasalamat. At obligado na dumalo. Although sinasabing walang pilitan, pero i-monitor ka. I-guilt trip ka pagka hindi ka naka-attend. Diba? So yun yung ilan niya sa mga factor din kung bakit itong MCGI ay baka parang sinasabi nga hinuli ka sa daya. Yung malino na hinuli ka sa daya. Aminado naman sila na gano'n, na nandadaya sila para makahuli ng mga tao, no? Sa ibang kulto, ang term dyan is lying for Jesus. Lying for Jesus kasi you don't really tell them everything until na knee deep na sila, hindi na sila kasi wala naman aalis. sa doktrina yan yung oras na pagkakatipon na ang start po ng pagkakatipon natin mga kapatid sa isang araw ay alas 5 at tatapos doon ng alas 11 ng gabi. Kung transparent na sila dyan, baka walang umani. Kung may umani doon, baka kakatipin. Walang aanib, Adel. Alam mo dapat, kung talaga seryoso sila, no, na mananampalataya lang yung maaanib sa kanila, gawin nila after ng huling doktrina, bago nila idoktrina yung doktrina sa bautismo, mag-trial run sila. Papadaluhin nila ng isang buong linggo. Tapos sabihin nila, ganito na po to for the rest of your life. Every week ganito na po. Tapos tsaka nila isaksak yung yung sa doktrina ng bautismo. Parang hindi nasusurprise yung mga tao. Sabi nga ni Reddit Larger, pati surprise din sa mga pa-target. Yun lang. Maraming bubulaga sa'yo pagka nasa loob ka. Even yung Ate Pecha, even yung tawag dito. Abutan ko yung sasabihin ko. Yung isa ba sa
Yung ano nga yung Jehovah's Witnesses, meron silang trial run Hindi ka kaagad babautismohan sa kanila Magiging ano ka muna yung unbaptized publisher, ang tawag sa'yo. So basically, dumadalo ka na rin ng pagkakatipon nila nun. Tapos, mamimigay ka, makakatok ka na rin. Parang Ate hello, wala ka. Hello? Tapos, nakikita na sila ng papel. Di ba sa bautisado na, gumaganap na sila ng bautisado. Paano sa INC, Ate Pech? Pag nakita nila na pagiging deboto, yung pag-isakay yung gano'n, Nawala yung audio mo. sa JW. Yun na. Audio mo nawawala. I don't know yung sa'yo o sa akin. Ay, nawala ako. Sorry. Yan, okay na. Parang ano rin pala yan, parang sa INC. Yung tinatawag nilang pagsubok. 6 months yun Alam ko, talaga? May 6 months silang pwede dadalo-dalo ka, obserbahan ka nila, bago ka nila bautismuhan. Yung pagsubok yata yung tawag nila, susubukin ka muna. Hindi ka babautism sa doktrina. Parang 6 months or ongoing doktrina yata within 6 months bago ka nila bautismuhan. Sa JW ganun din. Bago naputol, naputol? Yung ang tawag nga nila ay unbaptized publisher. Namimigay na sila ng pamphlet niya, nangangatok na rin sila sa mga bahay-bahay. Nagpo-proselytize na rin sila. Nagmasama sila Bible study, ganyan, dumadalo ng pagkakatipon. Basically, para ka na rin JW. Ang kulang na lang sa'yo, bautismo. Oo. So, yung mga binabautismohan sa kanila. Shoutout kay Cancer. Sabi niya, the damage caused by this MCJ cult to society is alarming. Shoutout kay Broccoli. Nasa around the world niya. Aga naman, manira. Hello kay Rodel Juarez. Opo, ganun po. Isa pa may damage talaga yan sa society. Ang isa pa sa hindi nila dinidisclose sa doktrina, yung like for example yung oras ng pagkakatipon, right? Mga pa-target. Isa pa yung about sa pagkain, like halal. Sinasabi lang nila bawal yung halal, yung mga may tatak na halal. Pero hindi nila ina-identify dun sa during the indoctrination session, alin-alin ba yon, mga product na yon. Although may binanggit lang na ilan, pero nilalabas na lang yung total listing ng mga bawal na kainang restaurant. Pag ikaw na bautismo na, during the orientation, doon na binabanggit. Bawal pala yung McDo, yung Chowking, yung Greenwich. Di ba? Isa na namang surprise. Oo, surprise talaga. KJ Ganya, good morning. Si Brad Che. Shoutout sa mga taga Cavite, Brad Che, yung mga taga Naip dyan. Si Redet Lorca, 2 years. Ako nakinig sa Jehovah's Witnesses workers sa house namin sa Pinas. Di ba? Baka hindi ka natuloy. Sinawaan mo. 2 years pa lang, sawa ka na. Maraming mga bubulaga sa'yo sa sa MCGI pagpasok mo na hindi mo na-expect na bawal pala yun. Okay. Ganito pala, dapat. Ay, ano lang tayo, recap lang tayo yung kanina, nabanggit natin yung about sa update, yung mga late na pumasok na pinatay
na isang sister ay ang latest update po ay meron na pong lead ang PNP regarding dun sa pagkakakilala ng sa case na yun. I don't know if hindi pa dinetalye kung kilala na nila yung suspect or what, pero meron na po silang lead na sinusundan ngayon. So, yun po yung pinaka-latest na update. So, most probably baka coming days, so after Christmas ay meron na silang person of interest or suspect regarding sa case na yan. Hindi pa rin po confirm, no, guys, kung galing sa authority kung itong si Sis Roxanne ay nakarating doon sa venue ng SPB sa day 1 ng MCGI or bago pa siya nakarating doon ay may nangyari na incident na napatay na siya. Pero ayon doon sa mga nakausap natin, mga taga Isabela, ay hindi na raw po ito naka-attend ng day 1. Yung si Sis Roxanne. Yun ang info natin at Pechay. At based din doon sa kwento nung asawa at saka nung nanay, ay nung mga bandang hapon o mga late afternoon hanggang 8 p.m., hindi na raw po makontak yung cellphone ni si Roxanne. At doon na po sila nag-decide na maghanap. So definitely, nung mga late afternoon gabi na yon ay sa possibility hindi nga naka-attend ng day 1 SPBB si Roxanne. Kasi nahanap na siya during that late afternoon or hanggang alas 8 ng gabi. Doon na nag-decide na maghanap yung pamilya ni Sister Roxanne. Kasi kung nandun pa siya sa SPBB noon, day 1, maaaring nakapag-text pa yun sa family niya na nandun siya sa activity ng MCGI, dumadalo ng pagkakatipon. Pero yun, pa lang yan, hindi pa po yun ng hindi yun coming from the authority. That is our conspiracy theory.